So, magandang na-submit na sa ombudsman para masimula na ng ombudsman yung kaso laban sa kanya, no? But I just think dapat mas porsigido at mas proactive lang ang gobyerno sa paghahanap ngayon kay Congressman Saldico, no? Na kahit wala pang na-file ng kaso, dapat siguro alam natin. Kasi may blue notice na yan eh. Dapat alam natin kung nasaan siya. At ako, ang stand ko pa rin nananatili na under Republic Act 11983 Section 4, pag national security na ang nakataya, pwedeng kansilahin ng DFA yung kanyang pasaporte. No? Huwag na tayong mag-intay na siya ay makakuha ng passport sa bansa na wala tayong extradition treaty, no? Yes. At nakita naman natin, wala siyang balak na humarap, wala siyang balak na sumagot. Nung una, sabi niya, willing siyang magpaliwanag. Pero nung pinauwi siya ni Speaker Bogie D, anong ginawa niya? Hindi siya umuwi. Instead, nag-resign siya para maiwasang humarap sa Kongreso at that time. After that, 2 beses na po siyang inimbitahan ng ICI ni hindi po siya nagsabi bakit hindi siya makakadalo. Basta nilang hindi siya dumalo. At yung latest balita kahapon na yung mga air assets niya, yung helicopter, aeroplano, nilabas na niya ng Pilipinas. So ano ibig sabihin nun? Pag nilabas na niya yung kanyang mga personal property at hindi siya nagpapakita, ibig sabihin wala siyang balak na humarap sa kahit anong investigasyon. At kung wala siyang balak na humarap sa kahit anong investigasyon, ano ang susunod na gagawin niya? Siyempre, pupunta siya doon sa bansa na walang extradition treaty para hindi siya mapauwi dito. So habang iniintay niya yan, tingin natin, nag-a-apply na siya ng passport doon sa mga bansang walang extradition treaty. Okay, so kumbaga sa mga lengguwahe ng mga kabataan ngayon, Kong Toby, i-ghosting tayo nito. Hindi na Pati ito dyan may magpapakita. Oo. Hindi, pero alam mo dapat maramdaman ng ating gobyerno yung hinaing ng ating mga kababayan, di ba? Yeah. Ano ba yung usap-usapan? Ang usap-usapan ayaw naman pauwiin si Saldi kasi baka magturo yan ng kung sino-sino, di ba? Yan yung usap-usapan. Then we have to prove them wrong. Yes. We have to prove na talagang porsigido ang pamalaan na pauwiin si Saldi. Kaya dapat nang gawin ng DFA yung kanilang trabaho na kansilahin yung passport. So, ano kaya ang dahilan kung bakit hindi napipressure ang DFA? Malinaw naman pala yung sinasabi ninyo na merong basis. Kapag ka national security yung pinag-uusapan, pwede nang kansilahin. Ba't hindi sila sinasabi nila napipressure? kasi, di ba, nung una ako pa pinagpa-file nila ng kaso. Sobrang naman sila, bakit ako file ng kaso? Di ba normally ganyan yung mga ayaw na gawin, di ba ganyan ang laging hamon? Di filean mo ng kaso, di ba natural na natural na reaction. Tapos ano kayang kaso ang ipa-file mo para threat, di ba? Wala na ka namang kasong mapa-file para patunayan na national security threat yan.